Genesis chapter 9. Ang kasunduan ng Diyos kay Noah. Blines ng Diyos si Noah at ang mga anak niya at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak, magpakarami kayo at punuin niyo ang buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng mga hayop at lahat ng gumagapang sa lupa, mga ibon sa langit at mga isda sa dagat. Magiging under silang lahat sa kontrol nyo. Pwede nyo nang kainin ang lahat ng hayop na nabubuhay at gumagalaw, gaya ng mga halamang binigay ko para makain nyo. Binibigay ko na silang lahat sa inyo. Pero huwag kayong kakain ng karne na may dugo pa. Pinagbabawal ko yun, kasi nasa dugo ang buhay. Buhay ang magiging kapalit pag may taong pinatay, mapahayop man o tao ang pumatay. Sinong pumatay ng kapwa niya ay papatayin din kasi kriniit ang tao na gaya sa Diyos. Magkaroon nga kayo ng maraming anak, magpakarami kayo at punuin nyo ng lahi nyo ang mundo. Tapos sinabi ng Diyos kay Noah at sa mga anak niya, gagawa ako ng kasunduan sa iyo, sa magiging descendants mo, at sa lahat ng may buhay na kasama niyong lumabas ng barko, lahat ng ibon at hayop. Promise ko sa inyo, di ko na ulit papatayin sa baha ang lahat ng may buhay. Hindi na ulit wawasakin ng baha ang mundo, bilang sign ng kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng kasama niyong may buhay, hanggang sa lahat ng susunod pang generation. Maglalagay ako ng rainbow sa mga ulap. Yun ang sign ng kasunduan ko sa mundo. Tuwing may mga ulap sa langit at may makikitang rainbow, maaalala ko ang promise ko sa inyo at sa lahat ng hayop na hindi na ulit wawasakin ng baha ang lahat ng may buhay. Pag nakita ko ang rainbow sa mga ulap, maaalala ko ang pang forever na kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Yun ang sign ng kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Si Noah at ang mga anak niya. Kasama ni Noah na lumabas ng barko ang mga anak niyang sina Shem, Ham at Japet. Si Ham ang tatay ni Canaan. Silang tatlo na mga anak ni Noah ang ninuno ng lahat ng tao sa mundo. Si Noah na isang farmer, ang unang taong nagtanim ng ubasan. Isang araw, uminom si Noah ng alak, nalasing siya at nakatulog sa tent niya nang walang suot, na kahit ano. Nung makita ni Ham na hubad ang tatay niya, lumabas siya at sinabi yun sa dalawa niyang kapatid. Kaya kumuha sina Shem at Japet ng kumot at iniladlad yun sa likod nila. Tapos sabay silang naglakad paatras sa tent. Saka tinakpan ang katawan ng tatay nila. Hindi sila lumingon para di nila makitang nakahubad si Noah. Nung hindi na lasing si Noah, nalaman niya ang ginawa sa kanya ng bunso niya. Kaya sinabi niya, sumpain si Canaan, magiging pinakamababang alipin siya ng mga kapatid niya. Sinabi pa niya, praise the Lord, ang Diyos ni Shem, magiging alipin ni Shem si Canaan. Dagdagan sana ng Diyos ang mga lupain ni Japet. Mabuhay sana ang lahi niya kasama ni Shem. At magiging alipin ni Japet si Canaan. Pagkatapos ng baha, nabuhay pa si Noah ng 350 years. Namatay siya sa edad na 950.